Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nasa storage room ng tea house si Odie, nakaupo sa sahig habang nakasandal sa magkakapatong na t-shirt na hindi pa naaalis sa pagkakaplastik. Yakap niya ang mga binti habang hawak ang family picture nila ni Taz at ng kambal na Tom at Jerry. Nagtatago siya roon dahil hindi niya mapigilang mapaiyak. Alam niyang noong gabi ng kaarawan niya, matapos siyang iwan ni Taz, nagalit nang umalis, hindi na babalik pa ang binata. Hindi na rin siya magugulat kung sumuko na ito sa kanya. Ngayon lang na-realize ni Odie kung gaano siya katanga para pakawalan pa si Taz dahil lang sa mga takot niya at sa mga dahilang ginawa niya para lang pigilan ang sariling magmahal uli. Nasaktan niya ang maling lalaki dahil sa maling dahilan. Pinagsisisihan na niya iyon pero mukhang huli na ang lahat. Odie, nandyan ka ba? Napapiksi si Odie nang marinig ang boses ni Monica kasabay ng malakas na pagkatok nito sa pinto. Pinahid niya ng mga kamay ang mga luha sa mga pisngi niya bago tumayo at pagbuksan ng pinto ang kaibigan. Sumalubong sa kanya ang galit na mukha ni Monica at ang malakas na pagsampal nito sa kanya. Otomatikong napahawak siya sa pisnging nasaktan at binigyan ng gulat na tingin ang kaibigan. Sinampal ba siya ni Monica? Natauhan ka na ba? Galit na tanong ni Monica, tumataas baba ang dibdib. Kumunot ang noo ni Odie. Para saan yon? Paano mo nagawa yon, Odie? Paano mo ako nagawang gawing dahilan para takasan si Taz? Naghihinanakit na sabi ni Monica hanggang sa naging hikbi ang galit na boses nito. Alam kong mali pero nakinig ako sa usapan niyo ni Taz kagabi. Narinig ko ang pagtatalo niyo. Ang mga sinabi mo sa kanya. Hindi ako naniniwalang isusuko mo siya para sa amin ni Moria. Hindi ko hiniling sa iyo yon. Nangilid ang mga luha ni Odie. Nasasaktan siyang makitang nasasaktan ang matalik niyang kaibigan, at mas nasasaktan siyang isipin na siya ang dahilan ng pag-iyak nito ngayon. Hindi na tuloy niya magawang magsinungaling sa kaibigan. Kailangan kong maniwala na kayo ni Taz ang mas bagay sa isa't isa, para magkaroon ako ng dahilan para pigilan ang damdamin ko sa kanya. Bakit, Odie? Bakit hindi mo nalang tanggapin na mahal mo na si Taz? Kasi natatakot ako, parang batang sumbong ni Odie sa basag na boses. Natatakot akong magmahal at maiwan uli. Natatakot ako na baka hindi ko mapantayan ang pagmamahal ni Taz sa akin. Natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Bumakas ang pagkainis sa mukha ni Monica. Huwag mong isipin ang ibang tao, Odie. Wala silang alam sa pinagdadaanan mo. Hayaan mo silang husgahan ka ng gusto nila, pero huwag mong hayaang kontrolin nila kung paano mo mamuhay ang buhay mo. Napahikbi si Odie, nakahanap ng kakampi kay Monica. Matagal na niyang hinihintay may magsabi niyon. Pero dahil wala naman siyang pinagsasabihan ng problema niya, mahabang panahong kinimkim niya ang lahat ng takot sa kanyang dibdib. Okay lang ba na magmahal uli ako, Monica? Mapapatawad ba ako ni Pluto kung malalaman niyang may iba na akong mahal, matapos kong mangako sa kanya na siya na ang huling lalaking mamahalin ko sa buhay ko? Sa halip na sumagot, niyakap siya ni Monica ng mahigpit. Walang masama kung magmamahal ka uli, Odie. At nasisiguro kong mapapatawad ka ni Pluto dahil sigurado akong wala siyang ibang gusto kundi ang maging masaya ka kahit wala na siya. Huwag mo nang pigilan ang damdamin mo para kay Taz. Lalong lumakas ang hikbi ni Odie. Pasensya na, Monica. Mahal ko rin si Taz. Kumalas si Monica sa pagkakayakap sa kanya, saka ikinulong ang mukha niya sa mga kamay nito. Pinunasan nito ang mga luha niya gamit ang mga kamay niya. Malungkot nang umiti sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Huwag mo akong intindihin, Odie. Natalo na ako sa laban at matatanggap ko yon dahil alam kong nasa mabuting babae si Taz. Ano ang ibig mong sabihin? Natawa si Monica ng mahina na tila ba tinatakpan ang pagkapahiya. Ang totoo niyan, matagal na akong nag-confess kay Taz. Pero tinanggihan niya ako. Napasinghap si Odie. Monica. Ayos lang ako, maagap na sabi ni Monica. I mean, ang sakit lang.
Pero marunong naman akong tumanggap ng pagkatalo. Lalo na kung noong umpisa pa lang, alam ko nang ikaw talaga ang mahal ni Taz. Alam mo na? Oo, pero dahil sa nararamdaman ko para kay Taz, nagbulag-bulagan ako. Pero ang totoo niyan, noong araw pa lang naguluhin niya ang security team ng subdivision na tinitirhan ko para lang mahuli yung nang snatch ng bag mo. Alam ko nang hanggang ngayon, espesyal ka pa rin sa kanya. Alam mo ba na kahit naging malapit kami sa isa't isa, ikaw lang naman ang koneksyon namin? Parati kanyang kinukumusta sa akin, pero ayaw niyang ipaalam ko sa iyo na nag-uusap kami dahil natatakot siyang hindi mo na ako kausapin at tuluyan na siyang mawala ng balita sa iyo, pagkukwento ni Monica. Unti-unti nang nawawala ang sakit sa mga mata nito. Dapat mo rin malaman na si Taz ang nakaisip na bigyan ka ng surprise birthday party. Dahil ang totoo niyan, nang gabing yon, balak niyang mag-confess sa iyo na mahal ka pa rin niya. Napasinghap si Odie sa gulat. Oo, Odie, natatawang pagkumpirma ni Monica. Ipinagpaalam pa nga niya kay Gardo ang balak niyang panliligaw sa iyo, kahit ang tanda-tanda na niyo na para magligawan pa. Ganotid kanya kamahal. Lalong naiyak si Odie. Ang tanga ko para hindi yon makita. Nagselos pa ako sa'yo. Napangiti si Monica habang iling-iling. Pero nasa mga mata nito ang guilt. Paumanhin, Odie. Kahit alam kong ikaw ang mahal ni Taz, hindi pa rin ako sumuko. Siya pa rin ang tinatawagan ko kapag may problema ako, lalo na kapag nagkakasakit si Moria at kailangang isugod sa ospital. Gusto ko kasing maranasan ng anak ko ang magkaroon ng ama. Akala ko walang masama sa ginagawa ko dahil wala ka namang interes kay Taz. Pero nang gabing marinig ko ang usapan nyo at nalaman kong mahal mo rin pala siya, bigla akong nakonsyensya. Pasensya na. Pasensya na kung masyado akong naging dependent kay Taz. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kami dedepende ng anak ko sa kanya. Monica. Ito ang tamang gawin, Odie. Umiti si Monica kahit kitang-kita ang sakit sa mga mata nito. Ngayon lang ito masakit. Malalagpasan ko rin ito. At huwag mo akong maliitin, pinakamatalik kong kaibigan. Ang pagiging single mom nga, kinakaya ko. Ito pa kaya? Si Odie naman ang nagpunas sa mga luha ni Monica na hindi na nito napigilan. Ngayon niya napatunayan kung gaano kalakas ang kaibigan niya. Na-inspire siya rito, kaya nagdesisyon siyang maging matapang na rin sa pagkakataong iyon. Salamat, Monica. Tumango-tango ito, nakangiti na uli. Alam niya na totoong masaya para sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Ito ang tunay na nagaparaya sa kanilang dalawa at hindi siya. Ito ang mas mabuting tao. Go, Odie. Kunin mo na ang lalaki mo at maging masaya ka na sa pagkakataong ito. Bago harapin ni Odie si Taz, nagdesisyon siyang harapin muna si Pluto. Kaya nagpunta siya sa musileo kung nasaan ang puntod ni Pluto. Hindi niya inaasahang makita si Python doon. Python, nandito ka pala, gulat na bati ni Odie sa binata. Tumango si Python. Malapit na ang 3 anibersaryo ng kamatayan ni Kuya. Nandito ako dahil ipinalinis ko itong musileo niya. Ikaw, Odie. Napaaga yata ang dalaw mo? Lumuhod si Odie sa harap ng puntod ni Pluto at ipinatong ang basket ng bulaklak sa ibabaw niyon. Nandito ako para magpaalam sa kapatid mo. Magpaalam? Nangilid na ang mga luha niya. Isipin pa lang ang mga sasabihin niya, nadudurog na ang kanyang puso. Marahang pinaraan niya ang mga daliri sa puntod ng namatay na kasintahan. Itatanong ko sana kay Pluto kung pwede na ba akong magmahal uli. Ang totoo niyan, iyon ang unang pagkakataon na dumalaw si Odie sa puntod ni Pluto mula nang bumalik siya sa Pilipinas. Naduduwag kasi siyang harapin ang namatay na kasintahan dahil nabali niya ang mga pangako niya rito. Ang sabi niya, kapag namatay si Pluto, susundan niya ito sa kabilang buhay. Pero hindi niya iyon nagawa. Nangako rin siya na hindi na magmamahal uli ng ibang lalaki, pero heto siya, ibang pangalan na ang itinitibok ng puso. Mabilis na tumulo ang mga luha ni Odie. Pasensya, Pluto. Nang sabihin ko sa iyong gusto ko ng mabuhay kahit wala ka, bilang kapalit ay nangako ako sa iyo na ikaw na ang huling lalaking mamahalin ko sa buhay ko. Pero hindi ko na magagawa iyon ngayon. Kasi nahulog na naman ang puso ko. Mapapatawad mo pa ba ako? Hindi kumibo si Python, hindi nagkomento, kaya nagpatuloy si Odie sa pag-iyak habang nakikipag-usap sa puntod ni Pluto.
Natakot ako na magmahal ng iba dahil ayokong isipin ng ibang tao na tama sila sa iniisip nila tungkol sa akin. Na mababaw lang ang pagmamahal ko sa'yo dahil nagawa kitang palitan kahit nangako akong mamahalin ka habang buhay, pagtatapat ni Odie. Wala na siyang pakialam kahit naririnig siya ni Python. Palagi kang mananatili sa puso ko, Pluto. Pero ngayon, may kahati ka na. Alam kong binabantayan mo ako kung nasan ka man ngayon, kaya alam kong alam mong mabuti siyang lalaki. Sana payagan mo kung mahalin siya. Odie. Hindi nag-angat si Odie ng tingin kay Python. Umiyak lang siya habang hinihintay itong magsalita. Kahit kailan, hindi ka pinagbawalan ni Kuya na magmahal ng iba, halos pabulong na sabi ni Python sa basag na boses. Alam mo naman na nang huling beses kaming nagkausap, ibinilin ka niya sa akin. Pabiro niyang sinabi sa akin na huwag kitang hahayaang lumagpas ng 30 taong gulang nang wala pang asawa o anak. Na kung pwede raw, pakasalan kita at alagaan habang buhay. Unti-unting humina ang paghikbi ni Odie. Ngayon lang niya narinig ang kwento na iyon ni Python, kaya nakinig siyang mabuti. Tinanong ko siya noon kung ano nang gagawin ko, kung sakaling may iba ka na palang mahal pagdating mo ng gano'n ng edad, pagpapatuloy ni Python. Alam mo kung ano ang isinagot ni Kuya noon. Sa pagkakataong iyon, tumingala si Odie kay Python na nakatayo sa harap niya. Hindi niya alam kung pinaglalaruan lang ba siya ng paningin niya, pero nang muli itong nagsalita, ang mukha at boses na ni Pluto ang nakita at narinig niya. Huwag mong pipigilan si Odie kung sakaling magmamahal siya ng iba. Hindi niya kailangang matali sa alaala ko para lang patunayan sa pamilya natin o sa ibang tao na totoo ang damdamin niya para sa akin. Ang gusto ko, tumanda siyang masaya. Na may nagmamahal at nag-aalaga sa kanya kahit wala na ako. Hindi ko na siya maaasikaso kapag ako'y namatay. Pero palagi akong magbabantay sa kanya. Pipili ako ng mabuting lalaki para sa kanya. Kaya hayaan mo siyang magmahal at mahalin muli. Naitakip ni Odie ang mga kamay sa bibig upang pigilan ang malakas na pagkawala ng hikbi niya. Sigurado siyang si Pluto ang naririnig niyang bumubulong ng mga salitang iyon sa tainga niya kasabay ng pagsasalita ni Python. Nararamdaman niya ang presensya at pagmamahal ng namatay na kasintahan ng mga sandaling iyon. Binalingan uli niya ang puntod ni Pluto, pagkatapos ay yumuko siya para halikan iyon. Ramdam niya na ng mga sandaling iyon, pinapalaya na siya ng dating kasintahan. At binibigyan ng basbas na maging masaya sa piling ng ibang lalaki. Leon ang pinakamahalaga sa kanya. Salamat, Pluto. Salamat. Sa susunod na kabanata, haharapin na ni Odie si Taz at ipapakita ang tunay niyang nararamdaman, handang tanggapin ang kanyang puso at pagmamahal. Kasabay nito, mararamdaman niya ang bagong simula at masayang pagkakataon para sa kanilang dalawa, matapos ang lahat ng takot at panghihina ng loob. Kaya abangan natin,